Alam kong nagulat ka sa akin. Tama ka, nagulat nga ako. Hindi naman kita kilala, no? Isa akong abogado. Ay, nako. Wala akong kailangan sa mga abogado. Salamat sa inyo, makukulong akong 3 taon. Sandali lang muna, miss. Pero, kung gusto mo akong tulungang mabawasan ang sentensya ko gaya nung ginawa nila sa kaibigan ko, sige lang. Gusto kitang makausap dahil sa kanya. Si Soledad Romero. Inausap niya na ba kayo tungkol sa girlfriend niya? Hindi. Akala ko may sinabing masama ang babaeng yun sa akin at manghihingian ako ng paliwanag. Pero hindi man lang niya ako tinanong. Siguro natakot siya at nahiya dahil sa inasal niya kahapon. Posible nga yun. Ramdam ko rin na para bang ayaw tong pag-usapan ni Fernando Jose. Mabuti nga yun. Ay, paano po pala yung katulong? May separation pay ba siya? Hindi. Berta, dito lang siya. Pero Senyora Valeria, wala naman siyang kwenta. Nakita niyo naman ang inasal Bigyan niya. natin siya ng pangalawang pagkakataon. Ipinakiusap siya ni Fernando Jose at gusto kong matuwa sa akin ang anak ko. Kayo po ang masusunod. Hindi ko alam. Pero may pakiramdam akong hiwalay na silang dalawa. At habang iniisip ko to ngayon, dapat kong pasalamatan si Alcira. Magandang umaga po, Lolo Florentino. Magandang umaga rin, Rosalinda. Sandali, bakit parang umiiyak ka? Wala po ito, Lolo. Ito pala yung perang pinahiram niyo sa akin para kay Beto. Maraming salamat po. Pakibigay na lang po yung para kay Becky. Oo, sige. Salamat po. Hindi mo pa rin ba sasabihin kung anong problema mo, Rosalinda? May nangyari ba nung nagpunta ka sa boyfriend mo? Opo, Lolo. May mali ako nagawa at nahihiya ako. Pero hindi lang po kasi yun ang dahilan. Ang mas nakakalungkot yung kay Papa. Galit siya sa aming mga anak niyang babae. Hindi ba isa ka sa mga kamag-anak ni Soledad Romero? Hindi. Ako ang anak ng lalaking pinatay ng kaibigan mo. Ako si Fernando Jose Altamirano. Bueno, pwede mo bang sabihin kung anong kailangan mo sa akin? Gusto kong malaman kung saan nagpunta si Soledad Romero nung nakalaya na siya. Iha, buti naabutan pa kita rito. Paalis na po ako, may klase ako. Dumaan ka muna sa tindahan. Kasi tumawag sa atin ngayon ang Ate Fedra mo mula sa New York. Ay, naku! Naku, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Pakiusap. Nasasaktan din kasi ako. Pero sobrang sakit po talaga, Lolo. Tumahan ka na, mahal ko. Paano mo naman nasabing galit sa'yo ang papa mo? Mahal na mahal ng isang ama ang kanyang mga anak higit sa kanino man. Hindi na siya ang dating papa namin. Kung ituring niya kami, para niya kami mga mortal na kaaway. Ang mahal niya na lang po si Beto. Ayan na nga ba ang sinasabi ko, Iha? Mukha yata nagsiselos kayo magkakapatid kay Beto. Hindi po ako nagbibiro, Lolo Florentino. Lawakan mo pa ang pangunawa mo, Rosalinda. Ngayong balo na si Javier at saka nabigla siya. Kumbaga hindi niya alam kung paano niya nga ba kayo bubuhayin magkakapatid ngayong mag-isa na lang siya sa buhay niya. Yun po ba ang tingin niyo, Lolo? Oo naman, Rosalinda. Ngayong wala na ang mama mo para suportahan siya, baka napag-isip-isip niya na ang pasaway niyang anak na si Beto ang mas nangangailangan ngayon ng kalinga at atensyon niya. Sa tingin ko, mukhang tama nga po kayo. Wala kang dapat ipag-alala, Iha. Basta mahalin mo lang ang papa mo. Wag na wag mo rin siyang susukuan. At pagdating ng araw, babalik din siya sa dati. Pangako yun po ang gagawin ko, Lolo. Maraming salamat po sa payo niyo. Ngayon, ang ikwento mo naman sa akin, yun nangyari sa inyo ng boyfriend mo. Hindi ako gusto ng mama niya. Hindi ko na rin siya boyfriend. Hindi natuloy ang kasal namin. Talaga bang inaakala mong sasabihin ko sa'yo kung saan tumutuloy si Soledad? Magkano bang gusto mong ibayad ko? Rosalie.